Hindi naman ako propeta to start with eh. Paano ako magiging bula ang propeta kung di naman ako propeta? Kumikita kami ng sapat, hindi kami gumagastos sa luho. Tapos, tinatabi namin yung pera. Yun na mismo yun. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano. I can transfer the things that I have inside my head to your head para hindi kayo maloko. I'd rather die as a hero and the troops of Filipino people rather than die in vain. Ano pong masasabi nyo sa mga taong hindi marunong tumupad ng kanilang salita? Ang sabi sa Biblia, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Pag hindi ka tumutupad sa mismong sinabi mo, masisira pangalan mo. Pag nasira pangalan mo, mahihirapan na ngayon magtiwala ang mga kapwa-tao mo sa'yo. Sir Chi, anong unang libro ang nagpabago ng buhay mo bukod sa Biblia? Hindi ganun. Hindi yan parang makakabasa ka ng libro tapos magbabago yung buhay mo, parang matanglawin. Hindi ganun. It doesn't work that way. Alam mo, yung pagbabago ng buhay, araw-araw mo dapat ginagawa yan. Parang si Pablo, araw-araw ako yung nagbabago sa espiritu. Dapat araw-araw yung pagbabago ng buhay. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin ng pagbabago ng buhay ay mga malalaki ang desisyon. O sige, yung mga malalaking desisyon, that's a good thing. Clap para sa'yo pag marunong ka na gumawa ng malaking decision for the better. In general, ang pagbabagong buhay, yung mga maliliit na nag-accumulate papunta sa mga malalaki. At araw-araw mo dapat ginagawa yun. Araw-araw dapat natututo ka. Nagdidesisyon ka ng tama, kumikilos ka ng tama. In short, nagbabagong buhay ka. Araw-araw. Gaano karami ang estimated na tao sa mundo nung nakilala ni Cain ang asawa niya? Hindi ko alam. Kasi pag binasa mo yun, nasa Genesis yun. Nung nakilala ni Cain yung asawa niya, ang sabi, bandang dulo-dulo, binigay ngayon kung gaano ka habang buhay na buhay si Eva at saka si Adan. Tapos, ang sabi, sila'y nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Kung umabot ka ng 900 years, 800 years, palagay mo gaano karaming anak yun. Pwede naman taon-taon manganak yung mga tao. Tapos you have to consider, yung 800 years na yun, hindi kasama doon ng childhood. Kasi nung ginawa si Adan, malaki na siya, diretso. Ganon din naman si Eva. Hindi sila nagsimula na baby sila. So ibig sabihin, nung ginawa sila, simula na kaagad ng adulthood nila yun. Yung iba kasi akala, nung ginawa si Adan, baby. Tapos si Eva, ginawa baby din. You have to consider, hindi sila nanggaling sa sinapupunan. Yung isa galing sa alabok, tapos yung isa galing sa tadyang. So pagkalabas pa lang nila, adult na agad yung mga yun. Isipin mo kung 800 taon na buhay si Adan. My God. Ilang kayang tao yung pwede nilang magawa sa loob ng 800 taon? 3 lang naman yung pinangalanan na anak eh. Di ko nga alam kung alam ninyo yung 3 yung pinangalanan na anak eh. Alam mo ba? Tatlo. Si Cain, si Abel at saka si Seth. Tapos bandang dulo-dulo, mababasa mo, sila yung nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So kung ilan yung mga tao doon, hindi ko alam. Pero marami-rami ng mga tao yun. Basta anong masasabi mo sa mga shits ni Koy na naririnig ng mga bata? Ayun, ako. Paulit-ulit na nga ako. Inaamon ko nga ng debate yan eh. Paulit-ulit ako eh. Mukhang hindi naman papalag ng debate eh. Pero mukhang habang buhay ko na siyang bibirahan. Habang buhay na rin magbabiral yung mga content ko tungkol sa kanya. Bahala ka dyan. Ginawa mo yung sarili mo. Ikaw na sumira ng sarili mong reputasyon. Ako naman tagapag-expose lang eh, diba? Nilalabas ko lang naman yun eh. Mga pinagsasabi mo sa social media. Pero yung mga personal mo, wala na akong pakialam dun. Labas na ako dyan. Kung gusto mo 3 asawa mo o 2, bahala ka. Trip mo yan eh. Akin lang, yung mga tinuturo mo sa mga tao. Doon lang ako. Yun ang boundary ko. Yung mga tinuturo mo sa mga tao, ayusin mo. Kasi katulad yan, pumapasok ka sa usaping religion, diba? Kung ako nga, tingnan mo, sobrang ingat ko eh. Partida, marami pa akong alam sa Biblia, marami rin akong alam sa Quran, ha? Pero nakita nyo kung gaano ako ingat. Lalo ka pa, wala ka namang kamalay-malay sa pinagsasabi mo, kung ano una lumabas sa utak mo tungkol sa Diyos, nilalabas mo kaagad eh. Tapos papahanapin mo ebidensya. O paano ngayon, nakahanap ako ebidensya, ano ka ngayon? Akala ko ba, diba, sabi mo nung una, provide at saka protect. O ngayon, hinahamon ko yung integrity ng statement mo, asan ngayon ang protect? Sasabihin mo ngayon, ayaw mo ma-stress. Pagkatapos mo maglabas ng statement, tayo kakapahamak ng kapwa-tao mo, ayaw mo ma-stress. Asan naman credibility mo dyan, Brad? Basta anong masasabi nyo sa ilang mayaman na maliit ang tingin sa mga mahihirap? Iilan lang naman yung mga yun. Sa akin naman kasi, I'm a big believer of believing exactly who I am. Pag ang paniwala ako sa sarili ko maliit na tao, hindi ako nagpapanggap na mataas na tao. Pag ang paniwala ako naman sa sarili ko tungkol sa isang bagay, isang parte ng buhay ay mataas na tao, hindi ako masyadong mahilig ng mga mata ng kapwa-tao mababa. Social standing yan eh. Sa iba't ibang topic, merong kanya-kanyang social standing bawat tao. Maaaring sa finances, mababa ka. Pero maaaring sa intelligence, mataas ka. Maaari rin namang parehas na mataas ka sa intelligence and finances, pero mababa ka naman pagdating sa self-esteem. Kanya-kanya yan eh. Iba-ibang social standing yan eh. Ako, personal walang taong eksperto sa lahat ng bagay. Para sa akin, yung mga taong nang mamata sa mababa, wala lang kayong malay. Mas malapit nga sa sa puso ng Diyos sa mga mabababa eh. Lalo na yung mga mabababang loob. Ang sabi, nasa mababa ang karunungan eh. Pero yung mga mayayaman na nang mamata sa mababa, hindi naman talaga mayaman yun. Pera lang ang marami ron. Pera lang ang marami sa kanila. Pero morals nila bagsak. Idol, anong masasabi mo? Bakit lagi kong inaabangan live mo?
Konti lang kasi kami sa internet na sobrang sensible ng klase ng content. Sobrang iilan na nga lang ng mga kaparehas ko na klase ng content. Sobrang konti pa namin na sobrang fiery. Intellectual lang ang taas pa ng adrenaline. Bihira yun kasi ang normal sa mga intellectual, mababa adrenaline. Pansinin niyo, kahit yung mga meteorologist, parang katulad nila Mang Tani at saka nung iba pang mga meteorologist, medyo mababa yung energy nila. Parang katulad ng mga scientifico. Pansinin niyo mga scientifico, kadalasan pag nagpipresenta sila monotonous. Sobrang konti lang ng mga scientifico na talagang interesting pakinggan Yung may dynamics, yung pagsasalita. Yung sa akin, intellectual yung content, sabay mo na rin may dynamics yung pagsasalita. Siguro, iba kayo yung dahilan kung bakit interesado ka. Kasi may mga bagong bagay kang naririnig Tapos yung mga bagong bagay na naririnig mo, hindi chismis, kapaki-pakinabang. Kasi literal, napapakinabangan sa pang-araw-araw na buhay, hindi katulad ng isang pirasong walang kwentang vlog. Anong may papayo mo sa mga kabataan na nag-work sa abroad para di maligaw na daan? Una, pag kabataan na wala pang asawa, maigi na habang wala ka pang asawa tsaka ka magtrabaho sa abroad. Hindi ko nga sinasuggest na kung kailan may asawa ka na tsaka ka pa mag-abroad Yung plano mo na mabuo yung pamilya mo at gumanda yung kinabukasan ng pamilya mo, baka masira pamilya mo pag nag-abroad ka kapag ka may pamilya ka na. Habang bata ka pa, banatang mo na kagad yung pag-abroad kung mag-abroad ka man. Yun ang suggestion ko sa inyo mga kabataan. Another thing is you have to make sure, alam mo talaga eksakto kung ano goal mo kung bakit ka mag-abroad. Kung pera ang dahilan, umuwi ka rito ng sobrang dami mong pera at sobrang dami mong ipon. Kung experience naman ang dahilan, umuwi ka rito ng punong-puno ng laman ng resume mo. Kung intellectuals naman at mag-aaral ka sa abroad, siguraduhin mo makukuha mo talaga yung diploma sa abroad. Pati yung taba ng utak na kailangan mo. Overall, alamin mo eksakto kung ano dahilan kung bakit ka mag-abroad. Kasi yung mga iba, nalilito. Akala nila pag nag-abroad sila, masasagot na yung mga tanong nila sa buhay. Kailangan mo munang masagot muna yung mga tanong mo dito sa Pilipinas bago ka mag-abroad. Kasi pag pumunta ka sa abroad ng punong-puno ka ng tanong sa utak mo, yan, pinakamabilis na paraan para hindi mo alam kung ano ginagawa mo ron. Pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman uli sa walan. Nagtapong ka lang ng oras sa abroad. Nagtapong ka lang ng buhay. In case hindi nyo alam, buhay ang binibenta nyo dyan sa ibang bansa. Walang buhay dyan. Walang buhay dyan. Ano ba ibig sabihin ng buhay? Yung buhay natin dito sa Pilipinas. Kadalasan, kung ano yung mga nakapaligid sa'yo, yung pamilya mo, yung oras na gusto mong ilaan sa mga taong gusto mong paglaanan ng oras mo. Yung saya na kasama mo yung pamilya mo, yung saya na kasama mo yung nanay mo, yung tatay mo, o kung may asawa ka man, yung asawa mo, yung anak mo, yun yung kaligayahan natin Yun yung buhay natin technically di ba? Ang tawag nila doon buhay technically, yun yung panahon na hindi ka nagtatrabaho. Parang ganun ang konsepto natin dito sa Pilipinas pag sinabing buhay. Wala ikang buhay. Parang walang buhay. Kasi mula pagising hanggang pagtulog, nagtatrabaho ka. Isipin mo yung konsepto na mag-abroad ka. Technically, you're selling pieces of your life. You're selling years of your life. And we only have so few. Konti lang yung mga taon natin dito sa mundo. Mahaba na maka 80 na taon ka rito sa mundo Yung iba nga, di na umaabot ng 80 50, 60, 70 lang Isipin mo yung konsepto Yung iba nga, di na umabot ng senior citizen Kailangan siguraduhin mo kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit ka nag-abroad. Then you make sure na makukuha mo talaga yun pag uwi mo ng Pilipinas. Kasi yung iba, nag-abroad para maganda kinabukasan ng pamilya. Tapos ang ginagawa, lahat ng pera, pinapamudmud sa pamilya habang nasa abroad pa sila. Pag uwi ngayon ng Pilipinas, mukhang butata. Back to zero na naman. Binubunga pa sila ng pamilya ni Rito kasi nasana yung pamilya, pinamumudburan ng pera dito sa Pilipinas. Tapos pag uwi nila dito sa Pilipinas, wala ngayon silang dala o baka 2-3 buwang sweldo lang yung dala nila. Tapos 1-2 buwan lang mauubos na yung dito sa Pilipinas sa sobrang tindi ng kapritsyo ng pamilya nila na lumamon sa kanila mula sa abroad. Isipin mo yung konsepto na yun, nag-abroad ka 2 taon, katulong ka sa abroad, Middle East ka pa. Sweldo mo nasa mga 18, 20, 22. Pag uwi mo, 1-2 buwang sweldo lang yung dala-dala mo rito, tapos wala kang naipon, wala rin na pundar. Ano nangyari? 2 taon ng buhay mo, binenta mo lang sa abroad. Para ka sa mga anak. Para sa mga anak. Ano nangyari? Ano naging buhay ng anak mo? Yung anak nakakalimutan na nga kung sino kay. Hindi ka nakilala ng anak mo. Kaka-abroad mo, 10 taon ka sa abroad, hindi ka nakilala ng anak mo. Yung asawa mo rito sa Pilipinas, ng babae na. Kaka-abroad mo. Yung iba nga, yan na mismong pag-abroad ang cost ng pagkasira ng pamilya. Sa akin, ito suggestion ko. And this is just a suggestion. It's not a prescription. It's not an advice. Mag-abroad ka, ang dahilan kung ba't ka nag-abroad, siguraduhin mo muna dito sa Pilipinas. Para pag alis mo ng bansa, sigurado ka na alam mo eksakto talaga kung ano hinahabol mo rin sa abroad. Pag uwi mo ngayon ng Pilipinas, hindi mo na ngayon kailangan mag-abroad hanggang mamatay ka. Ganon ang konsepto. Hindi ang tanga na, 20 taong ka na sa ka-abroad. Pinabayaan ka na ng pamilya mo, pinabayaan na rin ng mga anak mo kung sino ka ba talaga. Hindi ka nakilala ng mga anak mo, yung asawa mo ng babae na rito, yung magulang mo, kinakapritsyo na lang yung pera. Nang yan. Miserable. Napaka-miserable. Yung ang layo-layo mo na nga sa bansa mo, ang layo-layo mo sa pamilya mo, yung pamilya mo, kinakalaykay pa yung pera mo, tapos ang konting oras lang na hinihingi mo sa kanila, na yun na sana yung pampalubag loob sa lahat ng
ng hirap na ng kalooban na nandun ka, nasa malayo ka. Hindi pa nila maibigay sa'yo yung oras. Kasi ang hinahabol lang nila sa'yo, yung pera mo, yung padala mo. Kasi ang akala ng mga tamad dito sa Pilipinas, umuulan ng pera. Tapos, ang kukulit ng mga yan, ang kukulit. Message ng message, kamusta ng kamusta, kamusta ng kamusta. Bago yung sweldo. Pero pag naipadala mo na yung pera mo sa kanila, na good luck kung makapag-thank you pa yung mga na yan. Alam mo, Pilipinas, madala ka sa kaka-abroad ng kaka-abroad. Alamin mo eksakto, ano bang dahilan bakit ka mag-a-abroad? Ano eksakto yung dahilan kung bakit ka mag-a-abroad bago ka pa umabroad? Kasi sinasabi ko sa inyo, you will be facing an outstandingly miserable life na para kang patay na tao na nandun sa ibang bansa. Di nyo alam kung gaano karaming kwento yung nagme-message sa akin regular. And I try my best na makapag-reply. Hindi ko nga alam talaga ma-reply ang lahat eh, pero nakitang-kita ko yung pagkamiserable ng mga nasa abroad. Halos lahat sila nagkikwento, pag uwi ng Pilipinas, balik na naman ulit sila uli sa wala. Tapos mag-a-abroad na naman sila. Tapos lahat na lang ng tao sa paligid mo nangungutang sa'yo. Hindi na importante kung nandun sa abroad o nandito sa Pilipinas, lahat sila nangungutang sa'yo. Tapos lahat din sila hindi na nagbabayad. Lahat. Swerte ka kung may magbayad pa sa'yo. Isa ka sa mga pinaka-pinagpalang tao pag nagbayad sa'yo yung mga umutang ng 5,000, 10,000. Lagi yan ang utang. 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. 5,000, 10,000. Laging sarado ganun. Worse nga, 20,000 pa yung iba eh. Lagi saradong 5,000, 10,000. Magkaka-emergency, eksakto 5,000. Emergency, 10,000. Na emergency, ilaw, tubig. Regular naman sila nagbabayad ng ilaw at tubig. Biglang may emergency, puputulan daw ng ilaw at tubig. Kung sino gumastos kayo, magbayad niya, mga kayo naman yung nakinabang dyan. Ba't papabayaran nyo sa akin yan? Susunod na buwan, may emergency na naman, ilaw at tubig na naman. Tangina nyo, ako na nagbabayad ng lahat eh. Alam mo, napaka-miserable ng buhay pag-abroad. Uulitin ko yung sinabi ko. Siguraduhin nyo muna kung anong dahilan kung bakit kayo mag-a-abroad. Tapos pag nag-abroad ka, siguraduhin mo na yung dahilan kung bakit ka nag-abroad, nakuha mo talaga. Sabi ni Rina Katigbak de la Rama, ikaw lang po ang buhay na inspirasyon namin at literal na true to life po. Real talk po from Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang hindi mo kaya kung sino ka man. Ang kaya mo lang mga hatak pababa, pero hindi mo kayang mga hatak pataas. Eh kahit basher ko, pinipilit kong hatakin pataas eh. At marami ng basher na nag-convert papunta sa pagiging follower. Nung una, basher, tapos nanahimik, naging listener. Tapos paglipas ng ilang panahon, follower na, yung iba, straight out fans na. Yung iba nga, bumibisita pa sa akin dito, dati basher mo ako eh, naalala mo pa ako. Ako yung may ganitong pangalan, hindi ko naman na maalala. Pero ang dami kong sinabing hindi magagandang bagay tungkol sa'yo. Tapos ngayon, nandito ako. Hi Idol, naniniwala po ba kayo sa reincarnation? Hindi. It defeats reality. Nakita ko yung konsepto na yan ng reincarnation. It doesn't make sense. Nagpapabalik-balik ka lang dito rin sa buhay na to. Dito rin sa mundo na to, sa lawak ng universe, dito ka lang nagpapabalik-balik. Hindi ka na pupunta sa Mars, hindi ka na pupunta sa Jupiter, o sa kung saan man, dito ka lang talaga nagpapabalik-balik. Bakit pagdating sa tao, sumasama? Naging tao ka na, sabi parang ano yan, pinakil yan, diba? Pagiging being, diba? Naging tao ka, tapos ikaw ngayon, ano nangyari? Ba't naging ikaw si... Kaya hindi ako naniniwala sa reincarnation dahil sa mga taong katulad dito, mga bulok na basura ng lipunan. Eh 'di ba, sabi rin nila sa reincarnation, para maging tao ka, dapat lower life form ka muna, tapos naging mabuti kang lower life form, tapos paangat ka ng paangat. Ba't pagdating kay sumama na? Ano nangyari sa'yo? Napag-iwanan ka. Pagdating sa evolution, devolution yun sa'yo eh. Pabalik ka na sa unggoy, brad eh. Alam mo, kung basher kita, maniwala ka sa akin, magiging subject of scrutiny ka. Tapos pag ako bumira sa'yo, tignan mo, hindi mo kakayanin pumalag. Bakit? Tignan mo, video format ito eh. Ikaw, type ka lang eh. Siguro doon mo mabilis ka mag-type. Magandang umaga, Kuya Chester. Ano ang tawag sa kamag-anak mo na nagkapera lang ng kaunti nang mamata na ng kamag-anak? Hindi ako sigurado. Kasi may mga iba, nagkapera ng konti, akala mo minamata ka. Pero ang totoo, ikaw talaga yung lapit ng lapit at hingi ng pera nila. Yun ang pinaka-common na naririnig ko eh. Minamata daw, minamata. Pag narinig mo yung kabilang panig, hindi. Gusto kang umangat ng kabila, ang tamad mo lang. Masipag ka nga, tinatahan mo naman. Labas ka ng labas ng pera sa kung ano-anong party, sa Jollibee, sa Shopee, nang yan. Minsan, tignan nyo rin yung sarili nyo kasi. Bakit ka ba minamata? Baka naman kasi kamata-mata ka talaga, ikaw yung lumalapit. Hindi ka naman mamatahin yan kung di ka nakikita eh. Baka kasi nagpapakita ka, tapos ang worst niya, nagpapakita ka nga, nanghihingi ka pa ng pera nila. Matuto ka maghanap buhay ng sarili mo para di ka namamata. Ganun lang naman yun eh. Ang mga tao in general, hindi masyadong magkakaroon ng opinion sa mga taong hindi nila masyadong nakikita. From somewhere na napakalayo ng kamag-anak mo, na hindi ka naman nakikita, magkakaroon ng opinion sa'yo, tapos mamatahin ka pa. Talaga, of all the opinions, pang mamata talaga ibibigay sa'yo? O baka naman talaga ikaw talaga yung may diferensya. Hindi ko alam, pero check nyo rin yung sarili nyo. Kasi alam mo, isang bagay yung sigurado ko eh. Pag ang tao napakalayo na sa'yo, sa madalas na pagkakataon, ang tao nakakalimot. Kung masyado nang mataas sa tao yan, nagkapera na talaga yan,
Baka makalimutan ka na niya kung di ka naman na nagmamatter. The fact na pakiramdam mo, minamata ka, bakit ka minamata? At bakit naman nagpapakita ka? Baka nanghihingi ka kasi ng pera nila. Pero ako, diretsahan, kung manghihingi ka ng pera ko tapos hindi naman kita kilala, sasabihin mo lang nakadugo kita, sasabihin ko lang sino ka. Tapos sasabihin mo, minamata kita. Ay, pahabol siyang question, Sir Ash Dikinis. Okay. I mean, yung ang taas na ng tingin nila sa sarili nila, kala mo kung sinong superior, tapos sa family gathering, kala mo kung sinong makautos. Pag wala ka kasi talagang pera, utusan ka talaga sa family gatherings. In case hindi nyo alam, makikikain kayo dyan sa family gatherings. Ano ibig sabihin ng makikikain? Ang ibig sabihin nung kailangan may ambag ka. Yun na nga yung ambag mo yung mautusan ka. Bakit? Wala ka naman panlabas na pera Yun talaga pinaka-bad trip sa mga gatherings. Pag wala kang pera, mauutusan ka talaga kasi yun yung ambag mo. In case hindi nyo alam, ang family gatherings, ambagan yan. Kung meron mang nag-sponsor, yung mga yun yung ambag nila. Pera. Ikaw naman, supposed to be, pag wala kang pera, dapat ang ambag mo naman, mautusan ka nila. Kung pakiramdam mo, dapat kang pumunta dyan ng libre, pakainin ka nila ng libre, painumin ka nila ng kung anumang alak na kung anuman libre din, labas mo ng buraot. Kung gusto mo mamuraot sa kanila, tapos sasabihin mo mata pobre, ito naman yung nagtataka ako. Ba't ka kasi pumupunta dyan kung alam mo mama bata pobre ka lang pala? Kahit pa sabihin mo family gatherings yan. Ito isang bagay na sigurado ko Pag mali ang mga tao sa mga bagay na ginagawa nila, binobombahan yan ng iba pang mga tao. Ganun lang naman yun kung talagang palagay mo mali talaga gawain yan, bobombahan ng buong pamilya nyo yan. Hindi nga Sila pa rin yung nag-i-sponsor, sila pa rin yung naglalabas ng pera Sila ngayon yung may karapatan na mag-utos. Bakit? Sila yun yung ambag nila Ikaw, ano naman ang ambag mo? Boka-boka lang. Bawal ka mautusan. Tignan mo yung sarili mo, baka kasi buraot ka na. Brad, hihikain ako sa'yo. Kakarime yan Brad, Gail, ikaw na nga uli magbasa. Naghahamon ng demolition to Ay, nakatok na ako Ba't ang dami daw demolition sa bansa? Denomination. Wala naman tayo magagawa ron. Iba-iba dahilan ng mga tao. Bakit sila gumagawa ng sarili ng denomination Di ikaw na lang pumili. Diba kung ano yung para sa'yo? Ganun lang naman yun 7-17 ng Juan. Kung sino man nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Turo ang pagkakakilanlan. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili, na humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, datapat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong nagsugo sa kanya, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Yan ang nakasulat sa Biblia. Ang pagkakakilanlan, makikilala mo ang turo. Turo, hindi feelings. Kasi pagkakamali ng mga tao, pinagbabasihan yung feelings nila, pakiramdam nila, yun daw kasi yung tamang religion. Yun pakiramdam nila. Yun daw yung tamang denomination. Yun daw tamang iglesia. Bakit? Kasi feeling daw nila. Lahat yung pakiramdam nila tama kung pakiramdaman lang. Pero nakasulat sa Biblia, 17:9 Gs ng Jeremias, sabi, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa anumang bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Ang puso magdaraya. Baka nadudugas ka ng puso mo. Pakiramdaman lang kasi yung basihan mo Idol, tinuturing mo ba ang sarili mo na hindi bula ang propeta? Hindi naman ako propeta to start with Paano ako magiging bula ang propeta kung di naman ako propeta? Ako, si Chester, ordinaryong tao na may opinion. Yun ang claim ko. Kaparehas yun lang din. Kayo, may opinion kayo. Meron din naman ako sarili ko. Ngayon, tungkol doon sa mga bagay na binabasa ko sa Biblia, binabasa ko lang yun, sinasite ko lang yun. Ibig sabihin, yun yung kumbaga reference lang. Parang 48 Laws of Power, 33 Strategies of War, Laws of Human Nature. Yung maraming iba't iba pang mga libro na pinagbabasa natin, kasama lang din doon pati Biblia at saka Quran na binabasa ko. Tapos sinasite ko sa inyo. Huwag niyo mapagkamalian, hindi ako banal na tao. Isa pa, hindi rin ako propeta. Hindi ako propeta, ordinaryong tao lang ako. Pero ang dami niyo kasing nagtatanong tungkol sa Biblia. Curious kayo tungkol sa Biblia. Di sumasagot lang ako. Ngayon, ang sinasagot ko, yung nakasulat. Pag hindi nakasulat, wala, hindi ko talaga sasagutin yan. Minsan nga, nakasulat na, ayoko pang sagutin. Sinasabi ko nila sa'yo, di ko alam Ako si Chester, ordinaryong tao, may opinion. Yun si Chester. Hindi ako propeta, ulitin ko, hindi ako propeta. Huwag niyo mapagkamalian. Sir Chester, biyaya po ba talaga ang pagkakaroon ng malawak na isipan o isa ring sumpa? Narrow perspective at saka broad perspective I think on a short-term broad perspective, it's possibly a curse. Kasi narrow perspective, lahat ng gusto mo, makukuha mo pag hindi biro ang talino mo Saksi ako dyan Saksi ako lahat ng gusto ko. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Ako na lang mismo yung sa sarili ko, yung naglilimita ng mga bagay na gusto kong ginagawa. Otherwise, you will possibly distract yourself. Kasi alam mo parang kawayan di ba? Habang umaangat ka, dapat natututo kayo mo ko. Ganun ka dapat kapag hindi nabiro ang talino mo.
parang kawayan. Kaya nga tignan mo, pinagtsatsagaan kong gawin to eh. I have the liberty and I also have the means para gayahin yung katulad ng ginagawa ng mga influencer nyo na nagyayabang-yabang ng mga bundle-bundle ng pera. Pero, you may be opening a Pandora's box that you may not be able to close. Yun na na-realize ko sa sarili ko eh. Sa mahabang panahon na natatanong nyo ako, Pilipinas, meron akong kapasidad na sumagot ng sobrang daming tanong ng mga iba't ibang mga tao. So, ang ibig sabihin nun, kaya ko ding sagutin yung mga hindi birong tanong sa sarili ko. Pero at the same time, ako na rin mismo yung nagkakahon sa sarili ko na ang sabi ni Pablo na hindi ko makakalimutan, huwag mag-isip ng higit na matayog kesa nararapat niyang isipin. May mga tao iniisip na parang propeta ako kuno. Sila may sabi nun, kaya nga tinanong, hindi mo ba nakukonsider yung sarili mo na bula ang propeta? Bakit? Kasi they have this slight premise na possibly propeta ang tingin sa akin. Kaya tinatanong sa akin kung hindi ba bula ang propeta ang tingin ko sa sarili ko. Kasi merong possibility na baka tinitignan ako ng ibang mga tao na parang propeta. I am not. And I have to have that humility to say that I am not a prophet. Kasi pag hindi ako naging humble, I will self-destruct. Masisira ako. Yun yung short-term, narrow perspective. Ang short-term, broad perspective naman na nakikita mo sa paligid, magkakaroon ka ng hindi birong tindi ng kalumbayan na katulad nung sa akin. Hindi nyo alam yung pakiramdam na maging ako. Yung hindi na ako nalulungkot para sa sarili ko. Hindi ako nakakaramdam para sa sarili ko. Nakakaramdam na ako para sa kapwa-tao ko. Nalulungkot ako sa kahirapan na nakikita ko sa paligid. Nalulungkot ako kapag nakikita ko niloloko yung kapwa-tao ko. Yung alam mo yung gawa ng course. May mga courses silang ginagawa, mga inimbento lang nila. Na binibenta nila ng 8,000, 9,000, kung magkano man nila binibenta yun. Niloloko nila yung mga tao para paniwalain yung mga absurd claims nila na yayaman kapag bumili ka nitong ng course na to. Hindi ko matiis eh. Kaya nga tignan mo, nagtsatsaga ako magbenta dito para pakita sa inyo. Alam mo yun, para ipakita sa inyo kung paano gumawa ng milyon. Kasi hindi naman ganun kakomplikado. Pagod ka lang. Puyat ka lang. Pero hindi komplikado sa utak ko kung paano. Simple sa akin eh. Kaya nga itinuturo ko na lang sa inyo, libre. Kaysa magbayad ka pa doon sa mga ng course. Ito, libre o sasabay ka lang. Gaya mo lang yung ginagawa ko. Nagtatrabaho kami ng sobrang dami. Kumikita kami ng sapat. Hindi kami gumagastos sa luho. Tapos, tinatabi namin yung pera. Yun na mismo yun. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano. Yung broader perspective, ang sabi ni Solomon, sa karamihan ng kaalaman, dumarating ang mga kapanglawan. Pag masyado ka ng maraming nalalaman, ang lungkot. Hindi ka nalulungkot para sa sarili mo o hindi ka nalulungkot dahil nag-iisa ka. Nalulungkot ka kasi nakikita mo yung dami ng mga bagay sa paligid na how I wish I can transfer the things that I have inside my head to your head para hindi kayo maloko. Pero yung long term, it is a blessing. Yung pagkakaroon ng karunungan, hindi sa sanlibutan ito kundi dun sa kabila. Na it's better if you have both. Gaya nga ng sabi ni Solomon, dalawa ay maigi kaysa isa. Yung dalawang klase ng karunungan, sa sanlibutan nito at saka yung karunungan ng Diyos. It's best if you have both. Pero in general, I will say it is a blessing rather than a curse. Kasi alam mo rin kung paano gumagana yung mga bagay. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo pero hindi ko masabi sa inyo kasi nasa internet tayo. Pero hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot ng mga tanong ninyo. Mananatili akong hindi interesado sa politika, sa pera ninyo, sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong ninyo, sa pag-ibig at sa pagmamalasakit. Magandang umaga sa Pilipinas. Mahal na mahal.